narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview niyo dahil tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. The television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. Yes, go to the parking lot of Congress. That's what they said. Itago. Marangal naman na paraan niya nabili. Bakit itatago? Basta make sure sarili mong pera. Sana all. Kamakailan ay naging usap-usapan ang isang panayam na ginawa ni na Julius Babaw at Corina Sanchez kay Diskaya. Sa panayam na iyon, lumabas ang ilang pahayag na agad naging sentro ng atensyon ng publiko. Ngunit ayon sa kampo ni Diskaya, hindi raw buo ang ipinakita sa programa. May mga bahagi raw na pinutol kaya nag-iba ang dating ng kanyang sinabi. Ang resulta, parang lumabas na siya ay yumaman dahil lamang sa mga proyekto ng DPWH. Dahil dito, may nagsasabing posibleng may tampo o galit si Diskaya. Ang tanong ngayon, gaano nga ba kalaki ang epekto ng isang edit o splicing sa pag-unawa ng tao sa isang issue? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung susuriin, malaki ang papel ng media sa paglabas ng mga ganitong balita. Ang isang interview ay maaaring makatulong para linawin ang issue, ngunit maaari rin itong magdulot ng kalituhan kapag may mga bahagi na hindi na ipakita ng buo. Sa kaso ni Diskaya, maraming nagsimulang magduda kung totoo nga bang galing sa proyekto ng gobyerno ang kanyang yaman. Ito ang naging simula ng mas malawak na pagtutok ng publiko at mga mambabatas. Habang mainit ang usapin sa media, umusad din ang formal na investigasyon sa Kongreso. Nakatakdang idaos sa ika-9 ng Setyembre ang pagdinig ng House Committee on Infrastructure. Ang layunin ng komite ay siyasatin ang mga kumpanya na may kaugnayan kay Diskaya. Hindi maliit ang pinag-uusapan dito dahil bilyong piso ang halaga ng mga kontratang nakuha ng mga kumpanyang konektado sa kanya. Nauna nang naglabas ng desisyon ang Philippine Contractors Accreditation Board na ipatigil ang operasyon ng isang kumpanya ni Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na nagsasabay-sabay ng bidding ang kanyang negosyo. Ngunit hindi pa doon natapos ang usapin dahil naghain ng apela ang kanyang abogado laban sa naging pasya. Kasunod nito, naglabas na rin ng subpina ang Kongreso para kay Diskaya at ilang individual mula sa iba't ibang construction companies. Kabilang dito sina Mark Arevalo ng Wawaw Builders, Miguel Huntura ng Saint, Timothy Construction, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction, at Sally Santos ng Sims Construction Trading. Ayon sa komite, kapag hindi sila dumalo, maaari silang maharap sa contempt at ipilit ang kanilang pagharap sa pagdinig. Bukod dito, lumutang pa ang issue tungkol sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Nakalista ito sa budget para sa taong 2024 ngunit hindi naman natuloy ang proyekto. Dahil dito nais alamin ng komite kung paano ito naisama sa budget at kung sino ang nagdagdag ng pondo sa deliberasyon. Matapos ang usapin tungkol sa panayam ni na Julius at Corina, lumabas pa ang mas mabibigat na isyu na konektado sa mga proyekto ng kumpanya ni Diskaya. Isa sa mga unang kumalaban dito ay si Pasig City Mayor Vico Soto. Noong panahon ng eleksyon, siya mismo ang nagbunyag na ang kalaban niya sa politika ay may kaugnayan sa isang proyekto ng tulay sa Laguna na bigla na lamang gumuho habang ginagawa. Nang sinuri ang ulat, totoo ngang may bumigay na construction site at konektado ito sa kumpanya ng mga Diskaya. Ayon sa paliwanag ng kanilang panig, bumagsak daw ang tulay dahil naapektuhan ng tubig sa ilog ang formworks na ginagamit sa konstruksyon. Pero hindi nakumbinsi ang marami sa sagot na ito. Para sa ilang tao, ang ganitong pagkakamali ay malinaw na palatandaan ng kakulangan sa kalidad ng trabaho. At mula sa pagbunyag ni Vico, unti-unting lumabas ang mas maraming impormasyon tungkol sa iba pang proyekto na hawak ng grupo ni Diskaya. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kilos protesta sa Pasig. Nagtipon ang mga residente at iba pang grupo na apektado ng mga proyekto, particular sa water control na konektado rin umano sa parehong kumpanya.
Dala ang kanilang mga placard at malalakas na sigaw, nagpahayag sila ng pagkadismaya. Para sa kanila, ang mga proyekto ay hindi tumutugma sa tamang pamantayan. May ilan pa ngang nagtapon ng putik sa harap ng compound at nagmarka sa gate bilang simbolo ng kanilang galit. Sa gitna ng tensyon, agad namang nanawagan si Mayor Vico ng kapanatagan. Sinabi niya na dapat iwasan ang anumang kilos na maaaring makasakit sa mga empleyado, gwardya o maging sa mismong mga nagpoprotesta. Binigyang diin din niya na mas mainam na ituloy ang laban sa legal at mapayapang paraan. Dagdag pa niya, patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagsuporta sa mga investigasyon, lalo na sa mga kaso ng hindi autorisadong istruktura at mga bayarin na hindi pa natutugunan ng kumpanya. Samantala, sa mas mataas na antas ng gobyerno, lumabas din ang pahayag ng Malacanang. Ayon dito, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang kumpanyang konektado kay Diskaya dahil sa mga proyektong hindi natapos ayon sa plano. Isa sa mga natukoy ay ang pagkukumpuni sa isang makasaysayang gusali na dapat sana'y nagsilbing sentro para sa film heritage ng bansa. Layunin ng proyekto na maging tahanan ng mga lumang pelikula at pasilidad para sa restoration pero nanatiling hindi maayos ang resulta. Sa isinagawang inspection, nakita ang iba't ibang kakulangan. Kulang ang finishing ng sahig, hindi pantay ang drainage pipes at may problema pa sa elevator na hindi pumapasa sa kalidad. Ang mga ganitong aberya ay malinaw na labag sa tamang pamantayan. Sinabi ng mga opisyal na kung hindi makapagbibigay ng sapat na paliwanag ang kumpanya, maaari silang managot sa ilalim ng civil law. Dagdag pa rito, binigyang diin ng Malacanang na posibleng lumawak pa ang investigasyon. Hindi na ito limitado sa flood control projects dahil pati ibang infrastructure ay nadadamay. Kaya ngayon, mas malaki ang saklaw ng mga tanong na kailangang sagutin ng kumpanya ni Diskaya. Matapos lumabas ang mga reklamo tungkol sa mga proyekto ng kumpanya ni Diskaya, humarap siya sa pagdinig ng Senado. Dito mas lalo pang lumalim ang usapin dahil mismong mga senador na ang nagtatanong. Isa sa mga unang tanong ay kung ilang beses silang sumasali sa bidding sa loob ng isang taon at ilan ang kanilang nakukuhang proyekto. Sa tala na dala ni Diskaya, noong 2022 ay sumali sila sa halos 400 at 71 na bidding para sa flood control projects. Pero sa dami na yon, 71 lang ang nakuha ng kumpanyang Alpha at Omega. Para kay Diskaya, maliit na porsyento iyon kumpara sa lahat ng sinalihan nila. Pero para sa mga senador, malinaw pa rin na malaki ang bilang ng proyekto na hawak nila kung ikukumpara sa ibang kontratista. Nang tanungin siya tungkol sa iba pa niyang 8 kumpanya, hindi na siya nakapagbigay ng datos. Ayon sa kanya, nakapaghanda lamang siya para sa Alpha at Omega dahil iyon ang inatas sa kanya para sa pagdinig. Kaya agad siyang pinuna ng mga senador. Sabi nila, dapat handa siya dahil malinaw na tatanungin siya tungkol sa lahat ng kumpanya na pag-aari niya. Kasunod nito, ipinatawag din ang kinatawan ng St. Timothy Construction. Ayon kay Rimando, ang kumpanya nila ay nanalo ng 100 at 45 flood control projects mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Nang marinig ito, mas lalo pang dumami ang tanong ng komite. Kung ganoon karami ang hawak ng isang kumpanya pa lang, paano pa kaya ang kabuuan ng 9 na kumpanya na konektado kay Diskaya? Dahil dito, kinailangan ring magsalita ang kinatawan ng Department of Public Works and Highways. Ipinaliwanag nila na ang mga kumpanyang gaya ni Diskaya ay kasama sa top contractors na binanggit ng Pangulo. Kasama sa top 15 ang mga kumpanyang may pinakamalaking hawak na flood control projects. May mga proyekto raw na natapos ng maayos pero hindi rin maitatanggi na may mga tinatawag na ghost projects, may mga palpak at may mga hindi natapos sa oras. Isa pang isyu na lumutang ay ang hindi pagtutugma ng yaman at ari-arian ni Diskaya sa petsa ng kanilang pagpasok sa malalaking proyekto. Ayon sa mga senador, nagsimula raw makakuha ng malalaking kontrata ang kanyang grupo noong 2016. Pero ang mga sasakyan at ari-arian na ipinakita sa media ay nabili lamang noong mga taong 2022 hanggang 2024. Kaya ang tanong ng marami,
Saan nanggaling ang malaking kita niya sa mga nakaraang taon? Dagdag pa rito, hiningan din ng datos si Diskaya tungkol sa kanilang binabayarang buwis mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, hindi siya nagdala ng eksaktong tala dahil accountant daw ang humahawak nito. Pero hiniling ng mga senador na magsumite siya ng kumpletong records ng income tax para malinawan kung tugma ang kanilang kita sa dami ng proyektong hawak. Lalo pang nadagdagan ang bigat ng investigasyon ng mapag-usapan ng Saint. Gerard, isa rin sa mga kumpanyang hawak ni Diskaya. Napatigil ito ng DPWH noong 2015 at na-blacklist noong 2020. Pero sa kabila nito, nakakuha pa rin sila ng lisensya at nag-renew pa hanggang 2026. Bukod pa rito, napag-alaman na ang Saint. Timothy, isa rin sa kanyang kumpanya, ay nakakuha ng proyektong Bulacan River noong 2023 na nagkakahalaga ng 76.4 na milyon piso. Sa puntong ito, lalong lumalalim ang tanong ng publiko. Kung may mga kumpanyang nasuspinde at na-blacklist, bakit patuloy pa rin silang nakakasali at nananalo sa bidding? Ano ang sistema na pumapayag dito? At higit sa lahat, paano masisiguro na ang pondong galing sa buwis ng mamamayan ay hindi nasasayang? Sa dami ng isyong lumutang, malinaw na kailangan ng masusing investigasyon at mas mahigpit na pamantayan sa pagpili ng kontratista. Para sa akin, karapatan ng taumbayan na malaman kung saan napupunta ang buwis nila. Ikaw, sa palagay mo ba patas at malinaw ang proseso ng mga proyektong ito? O kailangan ng baguhin ang sistema? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.